The Broken Window Theory. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lamang sa RCJ4TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Ano nga ba ang Broken Window Theory? Ang Broken Window Theory, mga kaibigan, ay isang criminological theory na kung saan ipinapaliwanag nito ang mga specific na bagay na pwedeng pagmulan ng isang krimen. Merong tatlong mahahalagang bagay na dapat nating malaman tungkol sa teorya na ito. Umpisahan natin sa inefficiencies or kawalan ng pansin. Halimbawa, ang madidilim na kalye sa isang lugar ay hindi masyadong nabibigyan ng pansin ng mga leader sa isang lugar or komunidad kung kaya't mas madalas ang mga aksidente at mga krimen sa lugar na ito. Masasabi nating mababa ang efficiency rate ng isang specific na lugar kung madalas may mga nangyayaring aksidente at mga krimen dito. Ano ang dapat gawing solusyon upang mabawasan ang mga aksidente at krimen sa isang specific na lugar na binanggit sa senaryo? Maaaring maglagay ang mga leader ng isang lugar ng mga ilaw at mga bantay katulad ng mga tanod sa lugar na iyon nang sa ganon ay tumaas din ang tinatawag na visibility sa isang lugar na mag-eliminate ng opportunity na makagawa ng krimen ang mga nagbabalak. Pangalawa ay ang tinatawag nating disrepair. Kung ang isang specific na lugar ay naabandona na or hindi na masyadong nagagamit, maaari itong pamugaran or gawing hideout ng mga masasamang tao, at ang mga sirang equipment at magugulong work areas ay posible ding mailagay sa ilalim ng kategoryang ito. So paano ito mabibigyan ng solusyon? Maaaring gawin ng mga nakakasakop na leaders sa isang lugar ang pag-update or kahit pag-check lang sa mga uninhabited place sa isang lugar upang masigurado na hindi ito ginagawang drug den or kung ano paman. Tungkol naman sa mga sirang equipment at magugulong workplace, pwede naman itong ayusin or palitan upang makaiwas sa mga posibleng pagmulan ng aksidente. At pangatlo, ang poor performance sa isang lugar. Ang mababang kakayahan ng mga tao sa isang lugar ay pwedeng samantalahin ng ibang mga tao upang makagawa sila ng krimen nang hindi napapansin. Anyways, paano nga ba pumapasok ang teorya ng Broken Window Theory sa tatlong mga bagay na ating binanggit? Ganito yan mga kaibigan. Kung ang isang bintana ay nabasag at hinayaan lang itong nakatiwangwang at hindi inayos, ang area at lugar kung nasaan nabasag ang bintana ay pwedeng makitaan ng butas upang maging starting point ng krimen. Dahil kung ang lugar na ito ay hindi na masyadong pinansin, hindi inayos at walang pakialam ang mga tao sa lugar na yon, ay pwede itong samantalahin ng mga masasamang tao. Simple lang naman ang nais ipahayag ng teorya na ito mga kaibigan. Dahil ang teorya ng Broken Window Theory ay nagpapakita lang naman ng mga posibleng mga palatandaan na pwedeng pagmulan ng mga kaguluhan na pwedeng humantong sa mga krimen. Karaniwan itong maoobserbahan sa trabaho, mga kapaligiran at kakulangan sa edukasyon. And aside from that mga kaibigan, yan po ang mga ilang bagay na dapat nating malaman tungkol sa teorya na ito. At siguro ay dito ko na muna tatapusin ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ4 Educational Blog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan, at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.